This is entitled, Tell Them What God Did. At gusto nating sagutin yung tanong na paano ba tayo makakapamuhay bilang bagong nilalang, bilang pinagpala or pinatawad ng Panginoon. So, paano tayo mamumuhay bilang new creation ng Panginoon? At yung question na anong gagawin natin if we were given an important message para sa isang taong nangangailangan nito? What would you do? Anong gagawin natin? I want to tell you a story about this person na nasa kanan, si Bill Tobias. At si Bill Tobias ay naglingkod bilang missionary. At sa Pacific Island, maraming taon siyang nanirahan doon. And he tells a story about a young man, yung katabi niya sa kaliwa, who left his town to seek his fortune. But a friend took him to church where he heard the good news of Jesus Christ. Narinig niya yung mga bagay na ino-offer ng Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay. At nagtiwala naman siya sa Panginoong Hesukristo. At nung nagtiwala siya sa Panginoong Hesukristo, yung young man na ito, itong nasa kaliwa, he wanted to take the gospel to his people, dun sa kanilang bayan. At lalo na dun sa sorcery, sa mga spiritista, sa mga mangkukulam, sa mga iba't ibang mga gawaing hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. And so, he looked for a missionary. Naghanap siya ng isang missionary para mag-reach out dito sa kanilang lugar. But, yung natagpuan niyang missionary, ang sabi sa kanya, ganito ang sinabi niya sa kanya, "Go, tell them what God did for you." Okay, yun ang sinabi ng missionary. Ang sabi ng missionary sa kanya, ulitin ko, "Go, tell them what God did for you." And that's what he did. Yun ang ginawa niya. And several people in his hometown received Jesus. But the biggest breakthrough na natanggap nila ay yung nakakilala sa Panginoon, yung witch doctor na taga doon sa kanilang lugar. At na-realize ng witch doctor na ito na si Kristo ang tunay na daan, katotohanan at ang buhay. And after he put his faith in Jesus, itong witch doctor na ito, he told the whole town about him, about the Lord Jesus Christ. At alam niyo po ang nangyari, after 4 years, nag-witness siya sa isang young man din, and he had led to the establishment of 7 churches doon sa lugar nila. 7 simbahan ang na-establish when he shared the gospel to many people. Itong taong ito na witch doctor. So, ibig sabihin, mula kay Bill Tobias, papunta dito sa young man na ito, at papunta doon sa witch doctor sa kanilang lugar, they came to know the Lord Jesus Christ doon sa lugar na yon. At 7 simbahan ang na-establish within just 4 years doon sa kanilang lugar. So, napakagandang testimony because of living for the Lord. Dahil sa kagustuhan nilang mamuhay para kay Kristo. Kaya ang sabi ng missionary sa kanya, "Tell them what God did for you." At paano nga ba ang gagawin natin? Bilang bagong nilalang, yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay, paano natin ito ipapamuhay at gagawin at i-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So makikita natin dito that in this preaching, there is a sense of humility, love, transformation, reconciliation, at ambassadors. At pag-uusapan natin yan isa-isa. Humility in evangelism. Ang unang-una, yung pagpapakumbaba, yung pagtangi sa pagmamalaki at layunin ng gawaing apostol. So makikita natin dito that this points from the story of the young man and the witch doctor
Ini-illustrate nito yung mensahe at itinuturing ni Paul sa 2 Corinthians kung papaano mamuhay ang isang bagong nilalang at bilang isang ambassador for Christ. Kaya ang talatang ito na mula sa kalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto in specifically chapter 5 verse 12 to 21, ipinapakita nito ang malalim na kahulugan ng pagiging tagasunod ni Kristo at ang misyon ng mga mananampalataya na magbalik loob sa Diyos. Kaya yan ang unang-unang dapat gagawin. Humility in evangelism and witnessing, or yung pagtangi sa pagmamalaki at layunin ng gawaing apostol. Tingnan natin ang verse 12 and 13. Ang sabi doon, hindi dahil sa ibinibida na naman namin ang aming sarili, kundi dahil gusto namin na may maipagmalaki kayo tungkol sa amin, para may maisagot kayo sa mga taong pumupuri lamang sa mga bagay na panlabas at hindi sa nilalaman ng puso. Verse 13, kung magbukha man kaming nasisiraan ng bait, ito'y para sa Diyos. At kung kami naman ay matino, ito'y para sa inyong kapakanan. Ayan ang sinasabi ng verse 12 and 13. Sinasabi ni Pablo na hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang sarili, kundi nagbibigay siya ng dahilan sa mga taga-Korinto upang ipagmalaki siya. Ipinapaliwanag niya na ang kanyang mga kilos, kahit minsan, kumbaga para bang mukhang kabaliwan or nababaliw, ay para lang sa Diyos yun, para sa Panginoon. At kung siya naman ay nasa tamang pag-iisip naman, ito ay para sa kapakanan ng mga tao, so that they would understand kung ano talagang sinasabi ng Panginoon. Kaya if we could respond this verse, dun sa story na binigay ko kanina, the missionary told the young man to go tell them what God did for you. Ang sinasabi dito is that we echo what is the humility that God gave to us. This echoes yung humility ni Pablo din in presenting the gospel, not to boast about himself, but to give the people a reason to boast about the transformation through Christ. Ang dapat nating ipagmalaki ay yung panibagong buhay or yung pagbabago na ibinigay ng Panginoon sa atin. Hindi yung sarili nating kakayahan. Kaya nga, di ba ang sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 31, therefore, as it is written, let no one boast. Or rather, let the one who boasts, boast in the Lord. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi dapat nating ipagmayabang ang ating mga sarili. Let the one who boasts, boast in the Lord. Ang dapat nating ipagmalaki ay ang Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. So, this verse actually reminds us not to boast on our, achievements, yung ating sariling success, yung ating mga ginagawa, but what the Lord has done. Kung ano yung ginawa mismo ng Panginoon sa ating buhay. So, this is aligning with the humility in sharing the gospel. Hindi tayo kumbaga nagmamalaki sa ating sarili, kundi ang pinagmamalaki natin ay ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Parang ganito yan eh. Tingnan niyo po ang isang businessman or isang business person or businesswoman. Ang isang successful business person ay instead of boasting about their achievements, sa kanyang mga success sa kanyang company, she or he always gives credit to the team. Bakit? Kasi ang team naman or ang mga workers naman talaga ang mga nagbigay ng success sa kanyang business. And she acknowledges the support they received from others.
So similarly, katulad ng pag-i-evangelize, we focus on God's work in our lives rather than our own accomplishments. So ibig sabihin, hindi tayo nagpapahayag ng salita ng Panginoon para ipagbayabang ang ating mga nagawang success or achievements, but we are boasting about what God did in our lives. Ano ba yung ginawa ng Panginoon? So yun ang isineshare natin sa mga tao. Yun ang ibinibigay natin sa mga tao. Ibig sabihin, when we approach evangelism, we have to approach it with humility. Merong pagpapakumbaba. When sharing your faith, focus on how God has worked in your life rather than on your own accomplishments or knowledge. Kahit yung mga kaalaman natin, karunungan natin, yun ay hindi natin dapat ipinagmamayabang. At ang pinagmamayabang dapat natin ay ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. And this genuine approach can resonate more deeply with others kapag ka merong pagpapakumbaba. And it reflects the true nature of the gospel. Kasi ang gospel ay hindi dapat ipinagmamayabang or hindi dapat nagmamayabang ang nagpapahayag ng gospel. So, yun ang unang-una natin gagawin. Bilang bagong nilalang ng Panginoon, we have to live in humbleness. Nakataas yung ginawa ng Panginoon, nakababa yung mga ginagawa natin. Okay? Meron tayong humbleness dapat. Pero, hindi natin dapat sabihin sa iba na, "Uy, humble ako ha." Hindi po ganon. Ibig sabihin, pagka sinabi mong ganon, "Uy, humble ako ha." Parang, is it true na mayroong humbleness? Kasi pinagmamayabang mo na ikaw ay merong humbleness. Pero ibig sabihin, we have to put down yung ating sarili, yung ating mga kakayahan, yung ating mga karunungan, but itaas natin ang mga ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Pangalawa, we are compelled by Christ's transforming love. Ang pag-ibig ni Kristo bilang inspirasyon. Yun ang nauna. Yun ang ginawa ng Panginoon. Yun ang ipinakita sa atin ng Panginoon. In verse 14 and 15, sinasabi doon, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. So, people are obeying Christ's commands kasi dahil lang sa pag-ibig ni Kristo sa kanila. So gumagawa at kumikilos ang mga tao ng dahil sa pagmamahal ni Kristo sa kanila. Sabi pa doon, kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat, kaya maituturing din na namatay ang lahat. Namatay siya para sa lahat, para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na mamumuhay para sa sarili, kundi para sa Kanya na namatay at nabuhay para sa kanila. So makikita din natin dito na because of the love of Christ, nang dahil sa Kanya siya ay namatay, at yung kanyang pagkamatay ay para sa lahat ng nabubuhay ngayon. Upang ay hindi na mamuhay hindi na tayo mamumuhay para sa ating sarili, kundi mamuhay tayo para sa Kanya na namatay at nabuhay para sa atin. So yun ang pag-ibig ni Kristo sa ating lahat. Yung pag-ibig ni Kristo ang nagtutulak kay Pablo din at sa kanyang mga kasama. Ipinapahayag niya na si Kristo ay namatay para sa lahat, kaya ang lahat ay maituturing ding patay sa kanilang lumang buhay, lumang pagkatao. Patay na yung lumang pagkatao natin. Wala na yun. At ngayon ay dapat mamuhay na tayo para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa ating lahat. At ganoon din ang nangyari kila Pablo at sa mga kasama niya. Sila ay namumuhay para kay Kristo at hindi para sa kanilang sarili. And they are doing that because of the love of Christ na natanggap nila, na na-experience nila sa kanilang buhay. The love of Christ
na nakita ng Panginoon ni Pablo na ang pag-ibig ng Panginoon ay talagang wagas. Ang pag-ibig ni Kristo ay hindi nagtatangi. Ang ang pag-ibig ni Kristo ay inspirasyon sa kanila, kila Pablo at sa kanyang mga kasama to move on, to push through, to continue on preaching the gospel sa ibang mga tao. Kaya yung love ni Kristo ay napaka-importante. That is an inspiration. Kagaya ng story na sinabi ko kanina, the young man was compelled by the love of Christ. Ganun din. Ano? So he returned to his hometown, to his people para i-share din ang salita ng Panginoon. Similar to how Paul describes the love of Christ compelling believers, ano? Na-compel sila, ibig sabihin ng na-compel talagang nahikayat sila at sila ay talagang imperatively doing things for the glory of the Lord. Believers to live not for themselves but for Christ. Sila na ay namumuhay sa Panginoon at hindi na para sa kanilang sarili lamang. Kaya nga ang sabi ng verse na ito, for Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died, and he died for all, that those who live shall not or should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. So ang mga tunay na Kristiyano ay namumuhay na para kay Kristo because of the love of Christ. Parang mga firefighter, di ba? Mga bumbero, di ba? Ang mga fighter, mga bumbero ay talagang ibinubuwis nila ang kanilang buhay. Think about them. They are driven by a deep love para sa community, para sa lugar nila. Para nang sa ganoon, kahit na magkaroon ng sunog, ay pwede silang pumunta doon at patayin at tulungan patayin ang apoy at tulungan ang mga tao nandoon, and they risk their lives to save others from burning. Ano? Yun ang ginagawa ng mga bumbero. And this selfless love reflects how Christ's love compels us to serve and share the gospel with others. Ito yung nag-uudyok sa atin dapat na mga mananampalataya para ipahayag ang pagmamahal ni Kristo sa iba, kasi yun din ang nag-uudyok sa atin, yung pagmamahal ni Kristo para paglingkuran at ipahayag ang salita ng Panginoon sa iba. Especially ang gospel, ang kaligtasan, ang good news na ibinibigay ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya let us, as we live a new life, let Christ's love be the driving force behind your actions. Na lahat ng inyong ginagawa ay dahil sa pagmamahal ni Kristo sa inyo, sa ating lahat. Na ang ginagawa natin sa bahay, sa eskwelahan, sa trabaho, ay ginagawa natin because of the love of Christ, na ito ang driving force natin to do such action. Lahat ng mga ginagawa natin ay ginagawa natin ng dahil kay Hesus Kristo, ng dahil sa pagmamahal niya sa ating lahat. So engage in acts of kindness and service, showing love to others as Christ has shown love to you. And this can include, maraming mga bagay like volunteering, helping your neighbor, helping your loved ones, or simply being a listening ear dun sa mga taong nangangailangan. And that is already a good and wonderful example of love na ipinapakita natin. Pangatlo, new life and new perspective in Christ. Bagong pananaw at pagkatao sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, ibig sabihin, itong new life natin, ibig sabihin, meron din tayong natanggap na panibagong pananaw. Kung tayo ay may bagong pagkatao,
meron din tayong bagong pananaw. Ibig sabihin, nababago ang ating pananaw sa buhay. Yung world view natin, yung perspective natin, binabago din ng Panginoon. Ibig sabihin, nagkakaroon ng tunay na transformation. Tingnan po natin dun sa verse na yon. Anong sabi doon? Sabi doon, kaya ngayon, hindi na namin tinitingnan ang mga tao ayon sa batayan ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Noong una, ganoon ang pagtingin namin kay Kristo. Pero hindi na ngayon. In verse 17, ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ayun. So, binago na ang mga na kay Kristo. Dahil kay Kristo, binago na ni Pablo ang kanyang pananaw sa mga tao. Yung pagtingin niya sa ibang tao ay hindi na katulad ng pagtingin niya before. Di ba? Kasi si Pablo, ang pagtingin niya sa ibang mga tao, lalo na sa mga Kristiyano, ay mga kalaban. Kaya pinapapatay ni Pablo ang mga Kristiyano before. Pero nung nakakilala siya sa Panginoon, si Pablo ang naging pangunahing Kristiyano na nagpapahayag ng salita ng Panginoon sa iba't ibang bansa. Kaya ibig sabihin, nagbago yung perspective ni Pablo. Dati-rati tinitingnan nila si Kristo ayon sa makamundong pananaw. Ngunit hindi na ngayon. Kumbaga, yung kanilang worldview ay nagbago. Yung dating pagtingin nila sa Panginoong Hesukristo ay nagbago na sa ngayon. Kinilala na nilang Panginoon at tagapagligtas si Kristo, hindi tulad ng dati. So, ang sino mang na kay Kristo, ibig sabihin, ay bagong nilalang na. Bago ka ng nilalang. Wala na ang dating pagkatao at ang lahat ay naging bago na. Ano? Bago na ang lahat. So, ibig sabihin, several people in this hometown, especially sa istorya natin, yung pinakinggan nating story kanina, lahat or almost or napakaraming tao dun sa hometown na yon ay tinanggap si Jesu Cristo. And this reflects the transformation and new creation in Christ. Yung sinasabi sa verse na 2 Corinthians chapter 5 verse 17. And the witch doctor, yung kanyang conversion is a powerful example of someone seeing life through a new perspective in Christ. Kasi, tingnan niyo po, di ba, napakahirap baguhin ang isang witch doctor, nung na-convert siya at nalaman niya na siya ay dapat magtiwala at si Kristo ang daan at ang katotohanan at ang buhay, definitely kapag nagtiwala siya kay Kristo, he will be saved. Ano? Kaya nga sabi sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Diba? Kaya maraming tao hindi alam ang kalooban ng Diyos kasi they have not been transformed by the renewing of their mind. Kaya niyang sabi, di ba? Hindi nila malalaman ang maganda at napaka-perfect na kalooban ng Diyos kasi they have not renewed their mind. They have not been transformed. Di ba? Ang sabi diyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Babaguhin ang ating isipan. Di ba? So this passage speaks to the compelling love of Christ that motivates believers to live for Him and share His love with others. Kaya tayo ay dapat na magbago ng perspective. Baguhin natin ang iniisip natin. Baguhin natin ang pag-iisip natin. Kapag binago natin at inilagay natin sa perspective according to dun sa salita ng Panginoon na tayo ay bago ng nilalang at ang lumang pagkatao ay nawala na at ang bago ay dumating na, then you will be able to test and approve what God's will is. Yung kanyang good, pleasing, and perfect will.
Malalaman natin yon sa ating buhay if we will renew our mind. Isipin niyo po ang isang caterpillar. Ano? Itong paru-parong ito ay galing sa isang caterpillar. At kung makikita natin yung transformation dyan, ipinipicture dito na ang caterpillar ay transforming into a butterfly, na yung changes na yon, the caterpillar represents our old self, ano? And the butterfly symbolizes the new life. The new life and perspective na natanggap natin or nakuha natin sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ano? And this transformation is evident to everyone around us, showing the change in our lives. Kaya ibig sabihin, kapag ka merong nagbago sa buhay mo, alam na alam yon ng maraming tao. Malalaman at malalaman ng tao, kahit sinong kasama mo, ang mga pagbabagong nangyayari sa iyong buhay. Kasi alam mo na ikaw ay from the old self, caterpillar, at pumunta ka sa new self, which is the butterfly. Parang ganon. So ibig sabihin, we have to live in accordance to the purposes of God, being transformed. We have to embrace that. Ibig sabihin, yakapin natin at i-celebrate natin yung transformation in your life, in our lives, sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ibig sabihin talagang you embrace it, you accept it, share your personal testimony with others. Ina-highlight mo yung pagbabago at yung mga bagong perspective na natanggap mo. Ano? Hindi yung mga bagay na makaluma. Hindi yung mga bagay na nangyari sa atin. Hindi yung mga pangit na ginawa natin sa ating buhay. Ibig sabihin, we are living in a new perspective. This can inspire others who are struggling to see that transformation is possible. Marami kasing tao para bang nahihirapang magbago kasi iniisip nila na hanggang doon na lang sila. Iniisip nila na yun na lang ang kanilang buhay. Iniisip nila na yun na lang ang kanilang patutunguhan. Kaya ibig sabihin, kapag ka nag-testimony tayo, i-share natin ang ating bagong pagkatao at i-share natin ang ating bagong perspective, mai-encourage sila, mai-inspire sila because they will know and see that transformation is possible. Pwedeng magkaroon ng pagbabago. Kaya i-share natin ang ating mga personal testimony with others. I-highlight natin yung mga pagbabago sa ating buhay at pagbabago ng ating mga perspective na nakuha natin sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Pang-apat, Ministry of Reconciliation through testimony. Ang ministeryo ng pagpapanumbalik. Tingnan niyo po sa verse 18 and 19. Ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan din ni Kristo. At ibinigay niya sa amin ang tungkulin papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. At ito nga ang aming ibinabalita. Pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At kami ang Kanyang pinagkatiwalaan na nagpahayag ng mensaheng ito. Makikita natin dito sa verses na ito na ang lahat ng pagbabagong ito ay gawa ng Diyos. Hindi ito nagmula sa tao. Siya ang nagpanumbalik ng mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, pamamaraan ng Diyos yun na ipadala si Kristo ang kaisa-isa niyang anak so that people will come back to Him. Ibinigay niya kay Pablo at sa kanyang mga kasama ang tungkulin naman na ipanumbalik ang mga tao sa Diyos. Ibig sabihin, ibinigay ng Diyos ang Ministry of Reconciliation kay Pablo para ipahayag na ipinahayag naman sa mensaheng si Kristo ang laman na namatay para sa kanilang mga kasalanan at hindi na ibinibilang laban sa kanilang mga kasalanan. Kaya yung binibigay ni Pablo sa mga tao ay pamamaraan kung paano sila manunumbalik sa Diyos.
And this verse, katulad nung story natin kanina, the young man's story, aligns with Paul's message that God reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Hindi lang tayo ang nagkaroon ng reconciliation sa Diyos sa magitan ni Kristo, ano? But He gave it also to us. Ibinigay din sa atin itong ministry na ito para matulungan natin ang ibang tao na manumbalik sa Diyos. Kagaya nung witch doctor sa story natin, when he accept Jesus Christ and his testimony to the town exemplifies this ministry of reconciliation. Kasi siya yung naging paraan para ang mga tao ay manumbalik sa Diyos. Naging instrumento yung bagong tao na yon or yung transformed witch doctor na yon na binago ng Diyos, binago ni Kristo, and then he shares his testimony, kaya ang lahat, maraming tao ay nanumbalik sa Diyos. Kaya nga in 2 Corinthians chapter 5 verse 18, ganito ang sinasabi, di ba? All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Isipin nyo na lang po ang isang magkaibigan. And these two estranged friends na matagal na taon na hindi nagkausap dahil sa misunderstanding, dahil sa mga maling pananaw or maling pagkakaunawa. Pero when they sit together, when they sit down and talk through their issues, and they restore their relationships, and as believers, we help others reconcile with God. Parang ganito sa magkaibigan na kailangan pag-usapang mabuti para magkaunawaan so that the relationship will be restored. And just like how this young man's testimony na natulungan ang kanilang mga kababayan sa kanilang lugar na magkaroon ng peace with God. I like this mission statement ng aming partner dito sa San Pablo, yung Philippine Frontline Ministry. They are our partners. At ang sabi nila, ang pinaka-motto nila is helping people find their way back to God. Katulad din sa atin, parang sa atin din, we are harvesting disciples of Christ. Sa kanila naman, they are helping people find their way back to God. Which is totoo kasi meron tayong ministry of reconciliation. Kailangan nating matulungan ang mga tao para mapanumbalik sila sa Diyos. Kaya ibig sabihin, we have to participate in this mission or ministry na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. We have to actively participate in the ministry of reconciliation by helping others mend relationship with their relationship with God. Maayos natin, matulungan natin sila na magkaroon sila ng peace with God, na magkaroon ng reconciliation with God. And they can involve by inviting friends and families sa church. O kaya naman, mag-host kayo ng Bible study. O kaya naman, simply by having a conversation about faith and forgiveness para matulungan natin ang mga tao to be reconciled with God. Okay? At ang panglima is that we are ambassadors for Christ's reconciliation message. O ito yung apila para sa pagkakasundo at pagiging matuwid sa Diyos. So bukod sa tayo ay pinagkalooban ng Ministry of Reconciliation, basahin niyo po sa verse 20 and 21. Sabi doon, kaya nga mga sugo kami ni Kristo at sa pamamagitan namin nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik kayo sa Kanya. Kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Diba? Kaya nga, ang mga verses na ito bilang mga sugo ni Kristo, nananawagan si Pablo sa mga tao na makipagkasundo sa Diyos.
Ipinapahayag niya na si Kristo na hindi nagkasala ay itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay maituring na matuwid sa harap ng Diyos. So, ibig sabihin, kapag maituring ka matuwid sa harap ng Diyos, you are being reconciled, nanunumbalik ka or nakikipagkasundo ka sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga sa storya natin, in the story that I've told you from the beginning, the missionary told the young man to share his testimony. At ito ay nag-a-align dun sa message ni Paul, yung urgency na sinasabi ni Paul that we are Christ ambassadors. According sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, the young man acted as Christ's representative. Yun ang nangyari. Ibig sabihin, alam niya at nauunawaan niya na siya ay Christ's ambassador, leading to the establishment of 7 churches sa kanilang lugar. At din-demonstrate dito that God's appeal to be reconciled through us. Ibig sabihin, pwedeng tayo ang maging instrumento para mapagkasundo ang ibang tao sa Diyos. Di ba? Kaya nga tingnan niyo po ang verse 20. We are therefore Christ's ambassadors, and as though God were making His appeal through us. Ibig sabihin, tayo mismo, ang ginagamit ng Diyos para makipag-appeal dun sa mga tao so that yung mga tao ay makipag-reconcile sa Diyos. So we implore you on Christ's behalf, sabi ni Pablo, be reconciled to God. Si Pablo na mismo ang nagsabi, be reconciled to God. We implore you in Christ's behalf. So ibig sabihin yung pagpunta niya sa mga tao ay sa pamamagitan din ni Hesus Kristo. At ang sabi niya, be reconciled to God. I-consider natin, sino po ba ang ambassador to the US dito sa Pilipinas? Kilala niyo po ba? Ito ay si Jose Manuel Romualdez. Siya ang ambassador to the US. Ano ba ang ginagawa ng ambassador? Ang isang ambassador ay inire-represent ang kanyang bansa doon sa ibang bansa. Yung interest ng kanyang bansa at yung mga values ng kanyang bansa to a foreign land. Katulad nito si Jose Manuel Romualdez, he is actually representing the Philippines para malaman yung interest at values ng Pilipinas para sa ibang bansa katulad ng US. And similarly, as Christ ambassadors, we represent His message of reconciliation and love to the world, urging others to accept Him. Kaya inire-represent natin yung kanyang mensahe sa ibang tao, yung message of reconciliation na manumbalik sila sa Diyos. And the love of Christ for the world. The love of Christ for the people para iligtas sila at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. And so, ang kailangan natin gagawin ay mamuhay tayo bilang isang ambassador. Live as an ambassador for Christ in your daily interaction. Sa araw-araw niyong buhay, represent Christ through your actions, sa iyong salita, sa iyong ginagawa, showing integrity, compassion, and grace. Encourage others to seek reconciliation with God by sharing the message of Christ's love and forgiveness. Ipakita natin sa tao. Encourage natin ang iba na hanapin ang reconciliation. Hanapin na manumbalik sila sa Panginoon. Na ma-encourage natin sila na manumbalik sila sa Diyos sa pamamagitan ng mensahe ni Kristo. At sa pamamagitan ng pagmamahal ni Kristo at ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. Okay? In conclusion to this, actively participate in the ministry of reconciliation by helping others mend their relationship with God. Kung titingnan natin yung 5 subject dito, humility, love, transformation,
reconciliation, and ambassadors, ang mensahe ng mga talatang ito ay may dalawang pangunahing tema. Una, pagbabago. Pangalawa, pagkakasundo. Okay? Pagbabago, pagkakasundo. Ang pagbabagong dulot ng pananampalataya kay Kristo ay nagre-resulta ng isang bagong pagkatao. Ang pagkakasundo naman ay ipinapahayag sa pamamagitan ng ministeryo ni Pablo na humihikayat sa mga tao na tanggapin ang kaligtasan na dulot ni Kristo. Sa ganitong paraan, ang talata ay nagpapakita ng layunin ng buhay Kristiyano, kung papaano tayo mamuhay para kay Kristo at ipahayag ang pagkakasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kung gagamitin natin ito in one word, itong five words na ito, what I can say is we must live humbly with love, being transformed and reconciled to God as ambassadors of Christ or ambassadors for Christ. Okay? So, I hope that you have learned a lot through this message, and let us be humble, show love, and be transformed and reconciled with God. At ipahayag natin ito sa ibang tao bilang mga ambassador ni Kristo, na ipahayag natin ang kanyang kaligtasan at nang ang mga tao ay manumbalik sa Diyos.